Waiting lang ng mga ilang weeks, ganun. Oo. And Yun then, yung sa yung direct. Hindi yung sa akin kasi parang ano siya, orientation. orientation. Orientation para pangkalahatan. Okay. Yung sa kanya kasi parang private, o Yes. diba, special. First ako nag-apply by student, nag-register ako sa student portal. Oo. And then nag-fill out, nag-upload ng mga documents na kailangan. Tapos yung status ko, visa status ko, kung anong trabaho ko. Andun naman yun eh. Nakalagay naman sa pipill out mo na form. So ayan, may idea na kayo kung anong school ha? YouTube. Ay, promotion. Yeah. Parang may mga ano din yata sila. Parang Yes. may ano na din yata sila sa Pilipinas ngayon. Yeah, May partnership. parang ano yun, parang scholarship din, kagaya ng mga estudyante na hindi rin nakapag-aral sa Pilipinas. Parang nagiging joint partnership na sila doon sa mga foundation like that. Yeah. Sa Pilipinas ba Yeah, yun? sa Pilipinas. Okay. So, hindi pala yun dito sa Hong Kong. Hindi ata. Pero yung if ever na mag-grant, yun yung may parang opportunity dito sa Hong Kong Yes, magtrabaho. yes. Parang ganun. Ang galing. O diba? Yuchong guys, yuchong. So yun na nga, yung nangyari sa akin, nag-orientation, tapos inilatag nila lahat. Like, yung parang ano yung mga advantages, disadvantages, ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin yung parang ganun. So sabi nila, once na student ka nila, parang ano ba yun? Kasi nga 'di ba ako para siyang undergraduate ako ng college. So yung iti-take ko is bachelor, 4-year course. 4-year course ng ECE. Kasi 'di ba yun ng ECE lang yung offer nila na course. Meron naman. Merong mga offer na other courses, kagaya ng psychology. Meron sila. Meron ba? Meron. May mga program courses sila maliban pa sa ECE, Early Childhood. Meron din silang psychology. About mga engineering. Engineering, wala ata. Ay, wala ba? Kasi ganun yun eh. May mga school na hindi nag-open ng ganung courses. Mostly kasi sa kanila parang related to the early child. Yeah. Parang ang tawag noon yung... Parang education for early child talaga. Yeah. Ngayon, priority na rin nila yung SEN. Yung mga special education needs. Yeah, ng mga bata, ganun. More on sila sa ganun. So, isa sa mga nasabi nila sa akin na sa amin pala, doon sa Zoom orientation na if ever kapag student ka, full-time kasi yun. Parang whole day yung So, wala kang chance magtrabaho. Yeah. Ganon din yung interview sa akin during the Zoom. Ganon talaga na you have to take a risk. Kasi 2 years kang mawawalan ng sahod. So, Kasi nga, di ba, domestic helper siya that time? Domestic helper ako. So, nung na-interview ako, nung Zoom, sabi nung nag-interview sa akin, if ever na makapasa ako sa admission, magte-take risk ako for 2 years na wala na akong sahod. Kasi, dapat full student may visa ako ng student, hindi allowed na magtrabaho. Yeah, so need talaga ng prepare money or mayroong mag-sponsor sa'yo. Diba yung parents, rich kid kasi is gano'n na joke. Hindi. Hindi na. Hindi, what I mean is, di ba sa atin, sa Pilipinas, yung parents, sinusupport tayo sa pag-aaral. Yeah. So, pwede din na gawin nila yan. Pero dito ka sa Hong Kong mag-aaral, o di ba, bongga, ganun. So, yung kagandahan lang sa kanya, kasi 2 years lang. Yeah, 2 yung 2 years lang siyang mag-aaral bilang ECE course. Kasi nga, di ba, may 1-year degree na siya na natapos. Unlike sa mga high school graduate tsaka undergraduate ng college, 4 years, di ba, grabing sacrifice. Yeah, 4 years. Especially kapag tawag nito, kapag breadwinner. Yeah, breadwinner. You need to sacrifice talaga. Pero, worth it naman eh. Pag nakagraduate kasi kayo, kagaya sa amin, if ever na makagraduate kami, automatic magiging registered teacher na dito sa Hong Kong. Yeah. Tsaka malaki yung chance na matanggap bilang teacher dito sa Hong Kong. Kasi, di ba, dito siya nag-aral, ganun. Right? Tsaka in demand karamihan ngayon dito sa Hong Kong is the teacher kasi maraming mga playgroup, kindergarten, yes, learning center.
Kasi ano sila dito sa Hong Kong, pinapahalaga nila yung buhay, Ng bata. tsaka yung bata. Yeah. Parang kapag meron kang isang anak dito sa Hong Kong, precious yan. Para siyang diamond, yung equivalent, di ba? Hindi kagaya sa ibang bansa na, alam mo yon. Well, hindi naman sa... alam mo yun, sinisiraan ko yung ibang bansa na... Iba kasi dito sa Hong Kong, ganun sila dito sa mga hindi nakakaalam. Kapag merong isang anak, well, siguro may mga parents na nananakit ang bata, pero ganun kasi yon. Yung parang mostly talaga dito sa Hong Kong kapag merong isang anak, parang diamante yan dito. So, pinaghahandaan, Yes. diba? So, yun. Yeah. Kaya, mag-aral na kayo. So, yun na nga. So, yung nangyari kay Sis Jane, nag-apply siya sa Yuchong. Kasi yun lang yung nag-reply sa kanya via email. At parang nag-grant na pwede siyang mag-aral sa school nila. Okay? So, kapag estudyante ka, wala kang, hindi ka magtatrabaho. Yeah. So, dapat merong magsusupport sa'yo. It's either kapatid mo, di ba? Halimbawa, may kapatid ka na kaya naman or di kaya yung parents mo nga, di ba? Or syempre baka yung husband, ganon. Kung mayroon kayong sponsored talaga, i-grab nyo na. Pero kasi, and sa scholarship naman, 2 or 1 lang kasi tinatanggap nila. What do you mean, sis? 1 or 2 per year? Per year, yeah. Per year. Yes. Per year. So, yung... per school year. Okay. So, yung nangyari sa'yo, kasi scholar na siya Yes. sa Gracia Sa amin nila. mga, kagaya namin mga non-local. Oo. So, sa aming mga non-locals, na mga estudyante, yung mga under ng student visa nga, 2 or 1 lang talagang natatanggap na scholar. In a year. Every school year. So, ibig sabihin, hindi pala siya per nationality. Yeah. Per nationality, maliban lang, not only Filipino, but the other nationality din. So, Like Pakistan, India. so, dapat kapag Pakistan, dalawang Pakistan, ganon. Oh, like ganun. May quota kasi sila eh. So, kapag Filipino, dapat dalawang Filipino Tapos, within that school year Yes. sa Yuchong. Yeah. Ang galing. Ang ganda pala. So, paano naman yun, sis, kapag, ayun na nga, natanggap ka na sa admission at inalaw ka na nila na mag-aral sa school nila. Yeah. So, paano yung processing ng sponsorship? Yung sponsorship in school na. Ay, what I mean, yung anong tawag noon? Yung scholarship, I should say. Yung scholarship, during my application kasi, hindi pa ako scholar noon. Oo. So, nung email na sila sa akin ng for confirm offer letter, doon ko na inasikaso yung mga documents. And then, binigyan nila ako ng acknowledgement na kailangan kong i-submit doon sa consulate for my scholarship kasi under ako ng Consul General Scholarship Scheme. And then ang ginawa ko, nag-email ako sa consulate for, Ano yung, may mga qualification din Yes. sila, sis, di ba? Opo. Unang-una, mag-i-email ka sa kanila for intent of scholarship. Kasi nga minsan nag-nominate yung acknowledge yung school kagaya ng Yuchong ng 2 or 3. And then kailangan pang i-nominate yun ng consulate sa school. So, yung sa atin, kasi parang kukunti pa lang kayo. Di ba? Hindi lang. Malaki yung chance. Yeah. Kaya 2 lang talaga, 2 or 1. Kasi wala pang nakadiscover, guys. 2 or 1 lang talaga. And then nung na-interview na ako ng consulate, within that 2 weeks nag-email na sila sa akin ng acknowledgement for nomination sa school. So, nung sinubmit ko yun sa school, within that day, natanggap ko na yung acceptance of scholarship ko. So, yun, napasok ka na sa university. Yes, nakapasok na ako ng scholarship. Napasok ka na sa university, nakapasok ka na sa scholarship. Tapos, doon pa ba ipaprocess yung student visa or saan, Yes, doon na yun. kailan ba? Doon na yun. Kasi kailangan mong i-submit yung scholarship form sa immigration. Kagaya ng mga bank statement, mga housing tenancy, agreement. Kasi kailangan nyo ng immigration kasi need nila i-check kung kakayanin mo ba talaga mag-aral dito sa
Hong Kong within 2 years. Okay. So ano yung mga hinahanap nila sis? Bank statement. Yeah, bank statement. Tapos proof na meron kang house. Yes, letter nung may-ari nung bahay. And then resibo nung tenancy Tenancy. nung bahay. Yun yung hinahanap. Oh, okay. And then at least 2 months or 3 months na bayad yung bahay. Oo. And then bank statement mo, it's around 100 above. Kasi yun yung required ng immigration. Kung may mahihiraman naman kayo, pwede naman yun. Ibalik nyo lang kaagad. Kasi ganun din naman ang ginawa namin eh. Oh, pwede pala yun, guys. Kaya no pressure. Yeah, ganun Pwede kayong maghiram, pero make sure ibalik nyo agad. Huwag nyong gamitin yung pera, okay? Balik kukuha lang sila ng, kapag na-save nyo na yung, kapag na-collect nyo na yung 100,000 Yes. Hong Kong dollar, kukuha ka ng bank statement. Yes. Kasi mag-appear doon kung magkano yung pera mo, di ba? Oh, yeah. Kapag mo nakuha mo na yung papel, o di ibalik mo na yung mga pera kasi Yes. Pero need nyo pa rin talagang mag-prepare ng pera as in. Yeah. Kasi just in case na wala na kayong mahiraman, meron talaga kayong mapoprovide para hindi naman masayang yung pag-apply nyo bilang estudyante. Yeah. So, sa nakikita ko, advantage to sa mga nakatapos na ng 4-year course. Kasi 2 years lang yung parang isa-sacrifice. Kung mayroong magsusupport sa nyo, sa pag-aaral nyo dito, sa lodging, sa foods, 'di ba? Why not, right? Ano pa ba? Kung mayroon namang mag-sponsor nga sa inyo, kagaya nung mga may jowa, ganyan, na kung graduate naman kayo ng college, kung postgraduate naman kayo. Kasi may mga dito, like, may mga generous. Yeah. Hindi ko siya ini-encourage siya. Like, halimbawa may mga kasi, yung parang sige, wag na tayong tayo dito. Wag na natin itago. Wag di ba? Very common dito yung mayroong mga boyfriend na let's say mapipera, yung ganon. Or yung mga resident ba na boyfriend tapos willing mag-support sa inyo ng pera, ganon. So, why not grab this opportunity? Right? Yeah, if someone na may mag-sponsor naman sa inyo, fully support. Advantage nun kasi mayroon ng bahay. Yeah, meron ng bahay. Kasi kailangan i-provide yun under na name nung may-ari ng bahay, nung resibo, ganun. Need talagang i-provide yun sa immigration. Mahirap pero worth it naman. Yeah. So, how about yung mga, sis, yung parang kagaya natin na self-support? So, kailangan talagang mag-ipon, no, for 2 years. Kung Ganon. kagaya- Tapos, ano yung mga,